Yan. So, kayo na ba? Sige, pakiclick na po sa next slide. So, ngayon po ay second Sunday tayo, pero yung series po natin ay magsisimula lang ngayong araw na to kasi nung nakaraan, break po tayo. Now, ito po yung ating title, True Disciples Need. So, kung makikita nyo po dyan, parang common, parang, ay alam ko na to, parang ganyan po yung magiging dating sa karamihan. Pero, wag po nating isipin na common yan kasi every time po na inihahayag sa atin ng Lord yung kanyang message, meron po siyang gustong iparating sa bawat isa sa atin. Wag po nating iisipin na alam na natin ito kasi may bagong ituturo lagi sa atin ng ating Panginoon. At saka higit sa lahat, kahit na yan ay common sa atin, ang tanong, common din ba yan sa ating daily practice? Yan po ba ay kasama sa ating daily practice in life? Okay? So, dahil nga po ngayon, yung ating first po sa mga series na to, ang title po ng ating pag-aaral ng preaching po ngayon ay Why We Need to Evangelize. Okay. Sabihin nga natin sa katabi natin, we need to evangelize. Ayan. Ang atin pong verse, ayan. So, sabi po dito sa Mark 16:15, Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Directly, sinasabi po sa atin na tayo daw po ay humayo at i-proclaim natin sa buong mundo yung salita ng Panginoon. Pero alam niyo, ito'y hindi naman to nangangahulugan na kailangan po nating pumunta sa ibang bansa, kailangan nating mangibang bayan. So, ang sinasabi po ditong proclaim into the whole world, bawat isa sa atin, masabihan natin, yung sinabihan mo, masasabi niya sa iba, 'di ba? Tapos yung nasabihan mo, magagamit siya sa ibang lugar, mga nagmi-mission. So, yan po yung sinasabi po diyan, yun yung covered ng i-proclaim natin yung gospel to the whole world. Ang pinaka-importante ay nagiging part po tayo. Naiintindihan po ba natin? Okay. At we are hoping na maintindihan po natin na yung pagiging part po natin ay napakahalaga at hindi lang yun mahalaga. Makikita po natin yan as we go on to our, sa message po na ito. Okay, yan. Sabi po dito, a Christian without purpose is a Christian who doesn't win souls. Alam nyo siguro ang saddest news na pwedeng magkaroon tayo ay yung sabihin na ang life natin walang purpose. Hindi nagaganap ang purpose. At sa atin po bilang Christian, paano daw po magkakaroon ng purpose ang life natin? Dapat nai-share natin, nagwiwin tayo ng soul. Magkakamag-anak po yan. We share the gospel, we win the souls. Magkakapareho po ang ginagawa niyan. Iisa po ang tinutukoy po dyan. Kaya sabihin mo sa katabi natin, ang purpose ng life mo ay mag-win ng soul. Sana maintindihan po natin sa pinaka-bottom of our hearts kung ano po ang halaga ng atin pong pinag-uusapan ngayong ngayong hapong ito. Okay? Now, meron tayong, pakiclick nga sa question. Ang sabi po dito, bakit kaya maraming ayaw o natatakot mag-evangelize? So gagamitin ko na lang po yung kaninang umaga, hindi na ako magtatawag. Kaninang umaga may sumagot, ang sabi po niya, hindi pa siya ready. At alam niyo pag sinabi pong pag-usapang evangelism, sobrang konti talaga nang nagko-commit. Ayaw talagang mag-commit. At alam nyo, naniniwala ako na yung reason na binanggit kaninang umaga is the reason of many people. They are not yet ready. Ang tanong, kailan darating ang readiness natin? The moment na tayo nakakilala sa Panginoon, that is the moment that this command of God started sa life natin. So the moment na tayo nakakilala sa Panginoon, the moment
na marirealize natin that we have to win souls to share the gospel. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? Okay, meron tayong next question. Mahirap ba talagang mag-share ng Word of God? Maraming mga tao, nafe-feel nila mahirap. Pero, bakit nila nararamdaman na mahirap ang mag-win or mag-share or ikwento si Kristo sa ibang tao? Okay. Ay, wait lang ha. Ayan, pakiclick nga sa next slide. So, baka ito yung kulang sa atin. Ano daw yung kulang sa atin? Sabi dito, we must talk to God about people before we talk to people about God. Dapat malinaw po sa atin. Ano ba yung sinasabi na purpose ng life ko? Malinaw sa atin, ano ba yung ipinapagawa sa akin ng Lord? Kasi, nagloloko ang aking Wait lang ha. Ayun. Ayan. Okay. Kasi baka hindi po natin naiintindihan ang halaga ng buhay. Baka hindi natin naiintindihan kung gaano kahalaga ang buhay ng bawat isa. Kasi ang taong sinisharean mo ng Word of God, you value his or her life. Naintindihan po ba natin? Or baka masyado pa rin tayong makasarili. Baka masyado pa rin na nakafocus tayo sa ating sariling kapakanan. Bakit ba ayaw nating mag-share, ayaw nating magbigay ng time? Feeling natin mababawasan ng oras natin. Feeling natin meron tayong another na i-spend para sa iba. Siyempre, gano'n naman talaga ang mangyayari. Pero ang mahalaga, para maintindihan natin, alam natin sa ating sarili. Alam niyo, kapag naipaunawa sa atin ng Panginoon, yung ating purpose na yan ng buhay, masaya po nating magagawa yung sharing the Word of God. At tandaan natin, once we say, share the Word of God, hindi po yan kailangan na bubuksan mo yung Bible, may nakita ka nakaupo doon, tatabi ka sa kanya, isi-share mo yung salita ng Diyos. Kasi tayo mga kapatid, different tayo from one another. Iba-iba rin ang paraan ng Diyos kung paano tayo ginagamit. Hindi po lahat ng paraan ng pag-share ng Word of God ay yung ganong kaparaanan. May mga tao gifted ng ganyan. May mga tao, alam nyo, nung nakaraang Sunday po doon sa aming LG ng mga women at saka leader, nanood kami ng video. From that video, nalaman namin kung paano po naging Christian si Billy Graham. Alam nyo po, sinabi doon na nung kabataan niya, teenager, dalawa sila na magkaibigan na alam niyo yung kalikutan ng mga kabataan, gumagala-gala, hanggang sa napunta sila dun sa isang congregation, sa isang gawain. And then nakijoin sila na wala silang intention talaga na makijoin. Parang part ng kaharutan, ganon. Part ng kaharutan na nakihalo-halo sila. Nakita nila, naghahaliluya din sila, but not from the bottom of their hearts. Nakikiano lang sila, 'di ba? Nakikijoin lang, ginagaya lang nila. Until ipagala-gala sila. Until na-notice sila nung usher. And then in-invite sila na umupo. And then alam nyo, that time nakakilala si Billy Graham. So anong point? Paano siya nakakilala? Ano yung daging dahilan para mag-stay siya doon? Yung usher. Sinabihan ba siya ng usher about, oy, makinig ka dito kasi ganito, ganyan. In-invite lang niya. Pinaupo. Yun po yung sinasabi na pag sinabi natin share ng Word of God, may part na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon and we must be willing to be part ng sharing ng Word of God. Meron tayong ginagawa ngayon na home LG. Yung sabihin natin na, ikaw assign ka ngayon. O di kaya, samahan mo sila, ito yung gagawin mo. Nagiging part na po tayo ng sharing the Word of God. O yung halimbawa, invite natin yung ating magulang, yung ating kapatid, yung ating kaibigan. Alam mo,
nung pag uma-attend ako ng gawain, ganito yung nararamdaman ko. Gusto ko ma-feel mo rin. Pag nag-join yan, naging Christian yan, naging instrumento ka para mag-win ng soul. Alamin mo lang. Alamin lang natin ano yung part na pinapagawa sa atin ng Panginoon. So that yung purpose ng life natin, mafulfill. Amen po ba? At alam nyo, walang pinakamasarap sa buhay ng tao kung hindi magawa mo, ma-fulfill natin ang purpose ng life natin. At ang purpose ng life natin, matatagpuan lang natin sa ating Panginoon. Ang Diyos lang ang magsasabi sa atin kung ano ang magbibigay ng fulfillment sa life natin. Hindi yung sarili natin kasi ligaw na ligaw tayo mga kapatid. Yung akala natin na ito yon, bandang huli matutuklasan mo, bakit hindi pa rin ako masaya? Bakit na-achieve ko yung gusto ko pero bakit ang ending wala pa rin? Sabi nga ni Kim Atienza, yung anak niya na si Emmanuel, si Eman, tuwang-tuwa siya kasi in 2 years na nag-social media, milyon na agad ang kanyang followers, di ba? Pero bakit nag-end dun sa pagpapakamatay? Kasi ang pag-search natin sa purpose ng life natin ay nasa kamay ng Diyos. Kaya sabi dyan, we must talk to God about people before we talk to people about God. Kausapin muna natin ng seryoso ang ating Panginoon at hilingin natin sa Panginoon, Lord, ipaunawa mo sa akin, paano mo po ba ako gagamitin? Amen po ba? So kung paano ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, from heaven, na isang hari, iniwan niya ang kanyang pagiging Diyos. Lahat meron siya. Iniwan niya. For what? To save us. Wala namang mapapala sa atin ng ating Panginoon. 'Di ba? Gusto lang niya i-save tayo sa pagkawasak, sa distraction ng ating buhay. Ngayon na tayo nandito, naging part tayo. Nung ginawa ng ating Panginoon, alam naman natin, ang panahon ng ating Panginoon ay 33 years, kung hindi ako nagkakamali. 33 years. At sa 33 years, na-fulfill niya yung command, yung purpose ng pagpapadala sa kanya ng ating Father in Heaven dito sa lupa. At after 33 years, wala na siya. Pero mapahinto ba ang pag-share ng Word of God? Ang generation ng tao, pabago ng pabago. Ako, ang generation namin, ng mga nanay at tatay ngayon, konting panahon pa lang, mabubura na kami. May bago ng generation na darating at kayo yun. Sa bawat pagdating ng mga generation, kailangan ng magko-continue. Kung naramdaman natin yung importance, yung value that we save by somebody, through somebody, maramdaman din natin that yung somebody na nagpagamit sa atin, hindi mo naman kailangan ibalik yun sa kanya. Ang hinihingi lang sa atin ng Lord, ipasa natin sa iba. Amen po ba? Okay. So, pakiclick nga. Ayan, sabi dyan, remember, evangelism is for everybody. No one is exempted. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi yan ang gift ko. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng gift na maipagamit natin para i-share natin ang ating Panginoong Jesus sa ibang tao. Okay. Now, pag gumanyan nga ako para hindi lagi ako magsasabi ng click. We have 4 reasons dito sa ating message why to share the gospel. So una, people are lost. People are in a lost condition, being separated from God. Ang sabi po sa ating verse, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? Look at the domino effect. So anong domino effect from the bottom? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral?
Ang isang tao magiging Christian once na pakinggan nila yung salita ng Diyos. Sinong instrumento? Sabi mo nga sa katabi mo, tayo. Ikaw at ako. Kasi ang sabi, every one of us. Every one of us. Then, paano naman sila sasampalataya kung wala silang napakinggan? So para sila manampalataya, kailangan may naririnig sila. At paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? So yun yung sinasabi natin na domino effect ng hindi natin pag-share ng Word of God. Now, we need to seek the faithless o yung mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Alam niyo ang tawag dyan ng ating Lord Jesus? Lost people. Pero alam niyo mga kapatid, huwag niyo sasabihin na, alam mo, sabi ng Lord, you are a lost person. So, sisharean kita. Hindi nila tatanggapin yan. Kasi, hindi nila alam ang ibig sabihin ng lost. Ang nakakaintindi ng lost, tayo. Tayo na may relasyon sa ating Panginoon. Na once in our life, part tayo ng lost people. But now, na nakakilala tayo, naliwanagan tayo, so hindi na tayo part niyan. At yung mga tao sa paligid natin na hindi nakakilala, sila part niyan. Okay? Okay. What is the meaning of that lost? Yan. Ano nga, sige, okay na. Ayan. Una, sabi dito, spiritually separated. Ano po yung sinasabi dyan? Means to be separated from God due to sin or straying from His way, which can include the self-righteous who does not recognize their need for God's grace. Kasi alam niyo po mga kapatid, ang alam ng tao, mabubuhay siya by his own or by her own strength, knowledge, wisdom. Yun ang kanilang alam. At ang sabi po diyan, you are spiritually separated from God. Kapag gano'n ang ating lifestyle. Okay? And then, wandering away. So the term implies a wandering away from the shepherd. Sinong shepherd natin? Our God is our shepherd. And the state where one is unable to find their way back, much like a sheep that has strayed from the flock. Kapag ang isang ginagamit po sa description sa Bible na that our Lord Jesus is the shepherd. And yes, the shepherd. And ano bang sine-shepherd ng yung mga tupa? 'Di ba? Yun yung ginamit ng Bible. Alam niyo po ba, ang isang tupa, ang katangian ng isang tupa, once na siya nahiwalay, yun na yun, lost na siya. Once na siya ay nahiwalay, alam niyo, walang direksyon yan. Lalakad lang yan ng lalakad. Kahit na ang kanyang hahakbangan ay bangin na. Continuously, lalakad lang siya ng lalakad. Ganun po yung lost. Tayo, kapag tayo hiwalay sa ating Panginoon, hindi natin alam na bangin na pala ang ating tinatahakan. Naintindihan po ba natin? Kaya, ang kailangan natin, maging part tayo dun sa shepherd flock. Then, sabi po dito, sin and self-righteousness. So, in Luke 15, Jesus uses lost to describe not only the obvious sinners. Sino yung obvious sinners? Hindi lang yung mga obvious sinners ang sinasabi dito. Yung halatang-halata yung kanilang mga ginagawa. Full of vices yung kanilang buhay, 'di ba? Yung mga nagbebenta ng kanilang physical na katawan, yung mga tawag dito, yung mga makasarili, yung mga nagnanakaw, yung mga part ng mga kung ano-ano, mga pandaraya. So yun yung sinasabing obvious sinners, hindi lang daw sila. But the self-righteous religious leaders, na alam nyo minsan ito yung bahala, pero alam mo, kapag ikaw nasa Lord, yung pagkabahala na yan, hindi ka niya hayaang matangay dyan. Minsan parang malilito tayo, saan ba ako sasama? Dati, itong religious group na to, hinahangaan mo, parang gusto mo maging part niyan, and then later, malalaman mo involved sa mga hindi magagandang gawain. 'Di ba? Then, minsan, makikita natin na sa mga religious group, parang sasabihin sa atin ng leader, ganito, ganyan ang gagawin natin.
Pero later, malalaman natin, hindi rin tayo nagtatagumpay kapag ginagawa yung mga bagay na yan. Bakit? Kasi ang kanilang batayan, yung kanilang sariling kaparaanan at nagbabase sila sa kung ano yung kanilang gustong mangyari. Amen. At hindi tayo dapat magiging part niyan. Kaya tayo dapat part ng tagasagip ng mga lost people and perishing. Meaning, the loss of eternal life for those who were not reconciled with God. Kailangan natin ng reconciliation sa ating Panginoong Hesus para hindi tayo maging lost. Kasi kapag tayo ay hindi nakipag-reconcile, perishing, mawawalan ng kabuluhan yung buhay natin. Mawawala tayo, maglalaho tayo, mapapahamak tayo. Amen po ba? Okay. Ngayon, pagdating po dito sa sinasabi natin na lost, ano ba ang sino ba yung mga lost people na yan? Ito ang ang isang bagay na dapat naiintindihan natin. Sino ba yan? Sino dito yung magulang hindi pa nakakilala sa Lord? Oh, thank you sa mga nagtaas. Sino dito yung mga parents, ang mga anak, alam nyo hindi pa sila nakakilala sa Lord? Mga kapatid, hindi nakakilala sa Lord. Mga friends, classmates, kapitbahay, co-worker. Those are the lost people. Biro mo, mga mahal natin sa buhay, mga magulang natin, lost, based dun sa description na pinag-uusapan natin. And ano yung possible na mangyayari sa kanila? They will be perished. Mawawalan ng kabuluhan ng kanilang mga buhay. Masasayang ang kanilang mga buhay. Maaatim ba ng heart natin na balang araw para tayo yung mayaman na nung nandun na, namatay na, nakikiusap siya, pwede po ba bumalik ako doon sa lupa para yung aking mga mahal sa buhay masabihan ko ng tungkol sa balitang ito? Hihintayin ba natin yon? Bakit? Kasi alam mo, mapapahamak sila. Or, ang pinakamasakit sa lahat, nandun ka sa langit na i-enjoy mo yung salvation mo, tapos makikita mo yung parents mo na hindi nakakilala, mga kapatid natin na hindi nakakilala, mga kaibigan na nandun sa impyerno. At pangwalang hanggan na yon at wala na tayong chance na sila ay sagipin pa. Naiintindihan po ba natin? So they are part ng lost people. Mga tao na related sa atin. Alam nyo, yun nga sila ay, yung maisip mo na, naku, yung father ko, mother ko, or kung sino man sa family may sakit. Alam mo naman, pag may sakit, syempre, naku, baka may malalang karamdaman. Na, di ba ang sakit sa ating isipin na, dahil sila ay nasa ganong kondisyon, pwedeng anytime mawala. How do you feel that? Di ba parang hindi mo na ma-imagine na hindi yung sakit na ikaw mawala ng mahal sa buhay? Alam nyo, lahat ng tao darating doon. Pero, kung tayo may takot na sila mamatay, mawalay sa atin, hindi na natin makasama, hindi na natin makapiling, mas malaki dapat ang takot natin kasi after that life, at lahat tayo hahantong sa ganyan, na mamamatay tayo, mararanasan natin ang physical death, at kung yan kinakatakutan natin, mas matindi dapat nakatakutan natin yung spiritual death. Kasi doon wala nang pag-asa. Wala na tayong chance. So kung kinakatakutan natin mawalan tayo ng family member, isipin natin ang bagay na yan bilang Christian. Mas mahalaga sa atin mas mahalaga sa atin. Sabi ng Lord, bigyan daw natin ng focus sa mga bagay na mas mahalaga. Ano ba yung sinasabi ng Lord na bagay na mas mahalaga? Ang ating kaisa-isang kaluluwa. Saan yan mapupunta? Amen? So bakit tayo nandito ngayon? Kanina, gamitin ko na rin yung kanina para hindi tayo masyadong tumagal.
Sister Christy, tinanong ko, Sis, bakit ka nandito? Sabi niya, may nag-share daw sa kanila sa province na isang pastor. At doon nagsimula yung kanyang buhay pananampalataya. So, naging Christian, Sister Christy, bakit? May nag-share. May nag-share. At alam ko tayo lahat dito, may story kayo. Bakit tayo nakaupo ngayon dito? May nag-share sa'yo. Okay? Ngayon, may nag-share sa'yo. Nag-benefit tayo, na-enjoy natin yung bunga, salvation ng ating mga spiritual life. Ano ngayon ang ginagawa natin? Ano ngayon ang ating gagawin? May ginagawa ba tayo para ikwento rin ang ating Panginoong Hesus sa ibang tao? Pakiclick nga, ate. Sabi dito, kapag nakatagpo ka ng kayamanan, pupunta ka ba sa public place at ipapamalita ang natuklasan mo? Pau. Pag nakatagpo ka ng kayamanan, kahit di ka nagte-treasure hunting, pero nakatagpo ka, or kahit ano pa man, basta't nakatagpo ka, pupunta ka ba, Pao, sa public place, ipapamalita mo, halika, punta kayo dito, may natagpuan akong kayamanan na napakarami. Hindi. Hindi mo yan ikukwento. 'Di ba? Bakit? Pag kinuwento mo yan, nako, hindi yan nature nating tao. Ang nature nating tao, kapag mayroon tayong natuklasan, syempre, uy, nakita ko to, akin to. O kaya, pag shinare ko to, baka mamaya, anuhin nila ako, tawag dito, kidnapin nila ako. O baka mamaya, pag shinare ko to, agawan nila ako, mas malaki pa mapunta sa kanila kaysa sa akin. Akin to eh. Ako'y nakatagpo nito eh. So, anong ibig sabihin? Kinikip natin, sinisikreto natin. Okay? Kasi, yan ang nature natin na tao. Yan ang nature natin. But, mga kapatid, kapag ang natuklasan mong kayamanan ay ang spiritual wealth. Alam niyo ba ang ating Panginoon lagi ng opposite? Kung ang yaman ng mundong ito, as much as possible, poprotektahan mo, itatago mo, palalaguin mo. Ang spiritual wealth, hindi ganun ang ating magiging damdamin. Kabaliktaran po ang mangyayari sa atin. Kasi bakit? Ang source ang ating Panginoon. Kapag ikaw nagkaroon ng spiritual wealth, source ang ating Panginoon, ang identity mo ay yung identity ng ating Panginoong Jesus. Ano yung identity ng ating Panginoon? Katulad na sinabi natin kanina. Iniwan ng Diyos ang kanyang trono, bumaba sa lupa because of His love sa buong sangkatauhan. Gusto niya i-save. At dahil tayo, naranasan natin yan, yun din ang ating magiging identity. I-share natin. Ang sa ating Lord, i-share ang kung anong meron tayo. At dahil nagkaroon ka ng salvation, ang gusto ng Lord, i-share mo rin yan sa iba. At alam nyo ba, kasi sabi ko sa inyo, ang ating Lord lagi ng opposite ng mundong ito. Kung ang kayamanan ng mundo, i-share mo, nababawasan ka kasi sinishare mo. O eto, bigyan kita ng, meron akong 10 million, bigay ko sa iyo ang 1 million, di magiging 9 million na lang. 'Di ba? Pero alam nyo, sa Lord, kapag sinare mo yung wealth na galing sa ating Panginoon, hindi tayo nababawasan. Lalo pa tayong ibibless ng ating Panginoon. At ang nakakatuwa, ano ang blessing ng Lord? Kung ang wealth ng mundong ito, ma-experience mo lang sa mundong ito, ang wealth na binigay ng ating Panginoon sa atin, habang nabubuhay ka sa mundo, mararanasan mo ang kanyang blessings. And aside from that, yung eternal life na only God can give us. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Yan ang kabaliktaran, yan ang katotohanan. Hindi ko kayo, ano ba tawag doon? Hindi ko kayo binibigyan ng mga kwento, ng mga
parang maakit lang kayo. Yan ang katotohanan kapag ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Kapag ginagawa natin ang purpose ng life natin. Lahat ng salita ng Diyos, naniniwala naman tayo na totoo, di ba? So like what Matthew 6:33 said, seek first the kingdom of God and His righteousness. Anong promise? Everything. Ano yung everything will be added to us? Good health, promotion sa trabaho, maayos na pamilya, magandang samahan. 'Di ba? Hindi lang blessing sa iyo. Mapapasa mo pa ang blessing na yan sa iyong mga family members. At ang sharing ng Word of God, ang evangelism is part of seeking God's kingdom. Part of God's command to us. Amen po ba? So, kung alam natin na tayo ay nakinabang, nai-enjoy natin ang blessing ng salvation, ang taglay natin na identity ang sa ating Panginoon, at ang heart natin is to share. Ang heart natin ay yung malungkot tayo, yung ma-imagine pa lang natin na ang pamilya natin mapupunta ng impyerno, hindi na tayo mapapakali. Kaya hindi ka rin mapapakali na hindi mo i-share ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi po sa Luke 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Alam nyo, yan ang katangi-tanging dahilan ng ating Panginoong Hesus. Bakit niya iniwan yung kanyang trono? Na para tayo ay iligtas. Number 2, some who had obeyed the gospel have let go of the faith and are fallen from grace. Sabi po dito, yung naka-underlined, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. So, sino ang ating pinag-uusapan sa point number 2? Ito yung ang tawag natin, backslided people. Okay? Nakakalungkot mga kapatid, yung mga balita ng mga kapatiran. Kahit kami minsan, halimbawa, nagmi-meeting kami ng mga leader. Napag-usapan natin, oy, si ganito ganyan, nakakalungkot naman. Kasi dati, ang active-active niya, ito, ganito, naging involved siya sa ganitong gawain, sumasama-sama siya, pero ngayon, nakakalungkot, wala na sila. Part ang mga taong ito ng kailangan po nating i-win back sa atin pong Panginoon. Iba't iba ang dahilan ng kanilang pagbabackslide. Maybe, some of them, alam natin ang mga stories ng kanilang mga buhay. But, whatever reasons they have, ang backsliding described as neglect of their salvation. Pag sinabi nating neglect of their salvation, wala na. Mababalik lang yon when they come back to God. Amen po ba? Sabi po sa Hebreo 2:1-3, kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Yung mga tao na nag-backslide, naligaw sila. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. Sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa, mga kapatid. Kung hindi natin sila maibabalik, ang sigurado sa kanila ay iyong kaparusahang nakahanda. But remember, ay tapusin ko lang tong verse. Sige, isa pa. Isa pang click sa 3. Sabi dito, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. At ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Alam nyo, nasa ganun man silang situation ngayon, but the good news is, alam nyo sa ating Lord always good news. Darating lang tayo sa bad news kung dumating na yung time na kinuha ng Lord ang isang tao at nandun siya sa stage ng backsliding. Naintindihan po ba natin? But, as long as meron tayong hininga, nabubuhay tayo, ang pag-asa sa atin na ibinigay ng ating Panginoon hindi po nawawala. Lagi tayong ganyan kabuti ang ating Panginoon.
God is always giving us a chance na mabalik. Ganyan ang love ng Lord. Ang sukatan lang ng ating Panginoon, laging love. Love. Hindi yung matigas ang ulo ng mga to, ganito, ganyan. Di ba? Tayo mga magulang, minsan, sumusuko tayo sa mga anak natin. Minsan, yung mga taong sinasabihan natin, o di kaya yung mga taong inaakay natin patungo sa Panginoon, yung mga LG member natin. Minsan sinusukuan natin sila, but God never give us. Lagi siyang nandyan para tayo ay hintayin na makabalik. Para tayo ay hintayin. Ngayon, sa mga tao na ganito, sino ang magiging instrumento para sila ay makabalik sa ating Panginoon? Sabihin ulit natin sa mga katabi natin, ikaw at ako yun. Kailangan nilang maranasan ulit yung galak ng kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Naranasan nila kung nung una, na naranasan nila ang ating Panginoon, naging mahina sila, napabayaan nila, at alam niyo marami naman akong alam din na stories ng mga Christians na nakakilala sila sa Lord, nag-serve sila, naging very active, nawala, pero maraming nakabalik. At alam niyo ba, nung nakabalik na sila, mas naintindihan nila ang purpose ng kanilang buhay bilang isang mananampalataya. At let's pray na yung mga tao sa ngayon na nasa ganyang kondisyon, let's pray, ma-bring back natin sila sa ating Panginoon by continuously sharing the Word of God. Akala natin minsan ang isi-share lang natin na Word of God, ang isi-share lang natin yung hindi nakakilala, yung kanila considered as lost. Pero, even yung mga nakakilala na pero, na neglect nila yung kanilang salvation, bahagi sila ng kailangan natin na wini-win ulit. Amen po ba? Maging matyaga tayo sa kanila. Sabihin nga natin sa katabi natin, magtyaga tayo. Ang sabi po dito sa Hebreo 10:24-25, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. So yung gisingin, kasi nga nawala na sila. Okay? Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sino yung nakasanayan ng iba? Yan yung mga nag-backslide. Nasanay na sila ng hindi nila binibigyan ng pansin, okay lang sa kanila. At ang backslide people, mga kapatid, hindi yung hindi na natin nakikita. Kabilang din dito yung aandap-andap. Kabilang din dito yung mamaya nandito, mamaya wala. Tandaan natin mga kapatid, tayo ay ginagamit ng Lord para sila ay ibalik. Okay? Hindi na natin dapat isipin pa na si ganito ang gagamitin, siya ang gagamitin. Ay, alam mo, magaling ka mag-share ng Word of God, sharean mo nga yung ganito, ganyan. 'Di ba? Minsan iniaasa natin sa isang tao, minsan hindi natin napapansin. Alam nyo, kapag sinabi ng Lord na tayong lahat, everyone's duty yung pag-share ng Word of God. Anong ibig sabihin? May something ang Lord na inilagay sa atin na ipapagamit lang natin sa Kanya. Yun lang ang gusto ng Panginoon na gagawin mo. Hindi ka naman uutosan ng Lord na mag-share ka and then hindi ka niya tutulungan. Iiwan ka sa ere. Pag sinabi ng Panginoon, you share. Whatever, katulad sinabi natin kanina, kausapin mo ang Panginoon. Paano kanya gustong gamiting instrument? At kapag sinabi, nalaman mo yan, mararamdaman mo sa sarili mo yung joy of serving God kasi hindi mo kailangang gawin ang bagay na ginagawa ng isang kapatid na hindi mo naman gift. Ang kailangan mo lang willingness na ipagamit, ano ang gift na binigay sa akin ng Lord? Willingness, desire of the heart na magpagamit sa Kanya. Once na nakita natin yung purpose na yan, ang buhay natin, doon mo mararanasan yung fulfillment ng ating life. Amen po ba? Okay. Then, number 3.
to strengthen the loyal. Ang sabi po sa Lucas 13:23 to 24, minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Anong ibig sabihin po nitong ating pinag-uusapan sa number 3? Okay, alam nyo, sino yan? Ikaw yan at ako. Bakit natin kailangan sharean ang bawat isa? Hindi porket nandito na sa loob ng church, stop na tayo. Bakit? Alam nyo, ang buhay sa mundong ito, napakahirap at napaka-unfair. Nagigets po ba natin? Ang buhay sa mundo, napakahirap, napaka-unfair. Bakit? Hindi naman tayo taga rito. 'Di ba? Kung ikaw ay isang stranger, mahirap ang buhay sa kung saan ka nandun bilang isang stranger. And because we are strangers, ang sabi ng Lord, lahat ng mga nakipag-isa sa Kanya, ang Kanyang totoong tahanan dun sa kalangitan. Kasi ang mundong ito ay ang naghahari dito ay walang iba kung hindi ang kaaway, ang devil, si Satanas, kanya ang mundo. Kaya hindi tayo dapat magtaka na bakit ang mundong ito ay ganito. Bakit ang gobyerno namin ay ganito? Bakit ang mga tao grabe ang kasakiman? 'Di ba? 'Yun yung sinasabi natin na napakahirap at napaka-unfair ng life, but with God. Sa pamamagitan ng pagpapalakasan natin sa isa't isa, ma-overcome po natin yan. Kasi meron tayo mga kapatiran na hindi natin alam, nagdaranas sila ng mga struggle sa kanilang buhay. Anong kailangan? Palakasan ng isa't isa. Ibig sabihin, hindi natatapos ang sharing ng Word of God doon sa mga tao na hindi nakakilala at wala sa loob ng church. At tandaan, hindi naman porket nasa loob ng church, sigurado na tayo. Naintindihan po ba natin? Kaya, continuous ang pagbabahagi na ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ang sabi po sa okay, wait. Pwede pakibalik? Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit, pumasok, ngunit hindi makakapasok. Alam nyo ano ibig sabihin yan? Alam nyo mga kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi hayahay. Hindi hayahay. Hindi yung, lagi naman akong pumupunta ng church, hindi po ganun ang purpose ng buhay ng isang tao. Hindi lang basta tayo pumunta ng church. May kanya-kanyang ibinigay ang ating Panginoon. Every morning, kapag gumising tayo, kausapin natin ang Lord sa ating panalangin. Lord, ngayong araw na to, ano po ba yung nais mong ipagawa? Huwag nating katakutang harapin. Kasi nga, hindi naman ipapagawa sa iyo ng Lord ang hindi niya inilagay sa iyo, ang hindi mo kaya. Because God knows ano ang kahinaan ng bawat isa. Kilala tayo ng ating Panginoon, ano ang kaya mo at ano ang hindi mo kaya. Nangyayari lang sa atin, bakit hindi natin kinakaya? Unang tingin pa lang natin, sinasabi agad natin hindi. Tinatanggihan agad natin. That's why hindi natin makita ang worth natin bilang isang mananampalataya. Kaya, tandaan natin, nakakalungkot mang sabihin, but Bible mismo ang nagsasabi na hindi lahat makakapasok. Kailangan nating maging matyaga. 'Di ba? Halimbawa, nag-share tayo ng Word of God. Alam niyo, minsan, huwag tayong emosyonal. Yun bang, halimbawa, asawa natin, mga may asawa na dito, hindi pa nakakakilala, sinisharean mo, or nakakilala man siya, bihira lang ang pag-attend. Sinisharean natin, tas ang dami nilang alibay, ang daming katwiran. Minsan, tayo pa yung nagiging masama sa kanila. Ano yung sinasabi ko? Huwag tayong maging emosyonal. Huwag nating isipin ano yung kanyang sinabi, ano yung kanyang aksyon. Ang isipin natin, ayoko siyang mapahamak. Alam niyo si Joseph, the dreamer, nakikooperate lang siya sa ating Panginoon para ang lahi ng Israel ma-save. Pwede pa request ng tubig? Okay. Para ma-save ang lahi ng Israel,
Nakikooperate lang siya, nagpagamit lang siya sa Panginoon. Ano yung kanyang mga naranasan? Tandaan natin, ang ginagawa natin ay hindi talaga biro. Kaya sabi ko, ang buhay Kristiyano ay hindi hayahay, mga kapatid. May gagawin talaga po tayo para maranasan natin yung joy of serving God. Paano nagpagamit si Joseph? Nakikooperate lang siya sa Panginoon. Binenta siya ng kanyang mga kapatid, pinagtangkaan siyang patayin. Napunta siya sa lugar ng Egypt bilang isang estranghero. Inalipin siya doon, ikinulong siya sa mga kasalanang hindi niya ginawa. You see the sufferings of Joseph, pero ba't niya na-overcome? Alam niyo, ang pinapagawa naman sa atin ng Lord, hindi katulad ng kay Joseph, kasi nag-iisa lang si Joseph. Yun ang itinalaga sa kanya ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na kaya ni Joseph. Ngayon, merong itinalaga sa atin na kaya din natin. Magiging willing lang tayong makikooperate sa ating Panginoon. Anong ibig sabihin ko? Ang point ko lang dito, huwag tayong sensitive. Huwag tayong sumama ang loob kung doon sa mga taong winiwin natin, nakakaani tayo ng masasakit na salita. Maging matyaga tayo sa kanila na tumanggi man sila ng tumanggi, Lord, hindi ko sila pagsasawaan. I will continuously share you to them. At tingnan din natin, katulad ng binanggit natin kanina, kausapin natin ang Panginoon. Baka naman mamaya tayo ang may problema. Paano ba sinishare ang ating Panginoon? Katulad ng sinabi ko, na hindi naman yan talaga yung o-open ka ng Bible at babasahan mo sila ng Biblia. Hindi, ilahat ganon. Yung makita nila ang changes sa buhay natin. We are already sharing the Word of God. Yung kahit ginagawan tayo, kahit tayo ay sinasalitaan ng hindi maganda, but you give back words of love. Diba? Hindi ba sila magtataka? Yung niloko ka niya, and then pag nakita mo siya, ini-embrace mo siya, hinahag mo siya, at pilit mo pa rin sinasabi sa kanya na mo, God loves you. Hindi ba sila magtataka? That is another way of sharing God. Kaya sabi ko nga sa inyo, may iba-ibang ibinigay sa atin ng Panginoon kung paano. Pag-LG leader, paghawak ng ministry, ang kailangan nyo lang naiintindihan natin ang ating ginagawa. Kasi baka hindi lang talaga natin alam ang purpose ng mga ginagawa natin. Baka hindi lang talaga natin naiintindihan. But once na maintindihan natin yan, we will feel the joy of being part of saving others. Amen po ba? O, pakiclick nga sa next verse. Sabi po sa 1 Corinthians 10:13, kaya mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Alam nyo, kung ang sinabi ko na yung mga backslided, or lost people, they have still the opportunity na ma-win natin para sa Lord, ma-win back natin, tayo din. May opportunity tayong mailigaw ng kaaway. So, hindi tayo pakakakampante. From time to time, we pray. From time to time, sundin lang natin ang iniuutos sa atin ng ating Panginoon kung ano ang ating dapat na ginagawa. At sigurado tayo, kapag kasama natin ang Diyos, walang mangyayari sa ating kapahamakan. Ang nakakatakot, mahiwalay tayo sa Kanya. Hindi natin ma-feel ang Kanyang presence. At kapag dumating tayo sa ganon, syempre magiging delikado po tayo. Next. Sabi dito, mga kadahilanan ng panghihina o pagbagsak ng isang tao na aktibo naman. Pwedeng yan ay natitisod. Alam nyo ito mga to, mga pagsubok na nararanasan, maling akala sa pagiging born again, being persecuted. Alam nyo mga kapatid, we are not exempted to experience each one of this. Lahat ito ay mararanasan natin. Ngayon, ano ang kailangan ng mga tao na nakakaranas niyan? Ipaunawa na ito ay part. Ipaunawa na, pero isa-isa yan. Kailangan na i-explain sa kanila, anong na-experience niya dyan? Kung natitisod siya, ipaunawa. Alam mo, ang perfect lang ang ating Panginoon.
lahat ng tao nagkakamali. 'Di ba? Lahat yan ipapaunawa natin. And that is sharing God. Continuously sharing God to these people. Para ma-avoid natin na nandito na tayo, mawawala pa ba tayo? Hahayaan pa ba natin na yung mga kapatiran natin mawawala pa sa kamay ng ating Panginoon? Amen po ba? Ang sabi po sa 1 John 3:13, ate, pakiclick. Basahin ko dito ha. Sabi po sa 1 John 3:13, kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Dahil nga, hindi naman tayo iibigin ng sanlibutan. Bakit? Kasi nga, hindi ito ang lugar natin. Hindi ito ang lugar natin. Ito ay lugar na pinagaharian ni Satanas. Kaya't ang mga bagay na nangingibabaw sa mundong ito ay puro kay Satan. Okay? Kaya ang sabi ng Lord, huwag kayong umayon. Hindi tayo dapat umaayon sa takbo ng mundo. Kung anong galaw ng mundo, hindi ka yan. Hindi yan ang identity mo. Okay? And, number 4, God wants everyone to be saved. Sabi po sa 1 Timothy 2:4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Kung paanong tayo ay naligtas, yung mga taong hindi pa nakakakilala gusto ng Panginoon, na sila man ay makakilala sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Pakiclick nga sa next. Sabi po dito, Bloomfield says that, the means of salvation, namely by coming to a full knowledge and recognition of the truth. Anong ibig sabihin? Alam nyo mga kapatid, wag po muna magpatugtog. Mayroon pa akong testimony dyan sa video. Okay. Huwag po tayong padaya sa sinasabing once you save, you are, ay, ate, sino yun nandyan? Alam niyo po ba na may testimony? Alam ba? Nakalagay yun doon sa multimedia. Okay. Huwag po tayong padaya sa sino mang nagsasabi na once you save, you are always saved. Okay. Anong ibig sabihin? Wala, hindi pa po ako tapos sa slide Okay. Gusto ko po ipaunawa to sa inyo. Makinig po kayo. Attention. Halimbawa, di ba may mga bata ayaw mag-aral? At ito namang si magulang, gustong-gusto niya na ang kanyang anak makapag-aral. So anong ginagawa ni magulang? Explain niya, anak, mag-aral ka kasi nakita mo yung tito mo, nakita mo yung kuya mo, ganito, ganyan. Hindi ka makakaroon ng magandang trabaho, hindi ka magkakaroon ng magandang future kung hindi ka mag-aaral. Ini-encourage natin. Then, kapag itong si batang ito, na-realize niya sa kanyang sarili, I have to study para sa aking magandang future. Papayag na yan, mag-e-enroll na siya. Alam niyo, sa ating buhay pananampalataya, yung mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, we continuously share God. And once na na-realize nila ang importance ng accepting our Lord God as their Lord and Savior, tatanggapin nila ang ating Panginoon. Kung paano, mga kapatid, na ang isang bata na na-realize niya na kailangan niyang mag-aral para magkaroon siya ng magandang future, yung tao na nabahagi na natin ang salita ng Diyos, na-realize niya ang need niya sa ating Panginoon, kaya anong ginawa niya? Tinanggap niya. That is only a first step. Nasa unang step pa lang po tayo. Ano yung mga susunod na steps? As long as we live in this world, ipapamuhay natin ang pagkakilala sa ating Panginoon. Babasahin natin yung Biblia, nakikinig tayo ng message, sinasabi sa atin, katulad ngayon, ano sinasabi sa atin? You share. Gagawin natin. At marami pa mga Sunday na daraan at mga nagdaan. Lahat ng tinuro sa atin, yan ang lalakaran natin bilang isang Christian. Pero syempre, iba naman yung nasa banig ng karamdaman, nakakilala sa Panginoon, namatay, syempre iba yung ganon. Baka mamaya sabihin natin, bakit ganon? Napaka-unfair. Hindi po unfair. Kasi, hindi
Joy ang mararanasan mo once totoo ang pagtanggap mo sa Lord sa iyong lalakaran sa buhay Kristiyano. Nagigets po ba natin? Kaya yung ating pagpunta-punta sa church ng Sunday, and then nine-neglect natin yung ibang araw, mga kapatid, hindi yan ang buhay Christian. Ang buhay Christian, nakikita sa araw-araw nating ginagawa. Nagre-reflect. Kaya nga tayo salt and light. Nagiging salt tayo, asin, nagbibigay lasa, nagbibigay liwanag, nagiging pattern ng mga tao sa paligid natin yung life natin. Kasi nakita nila paano tayo binibless, paano rin tayo nakakapag-bless sa iba. Nakikita nila paano tayo nagagamit. Nakikita nila gaano kasaya yung buhay natin bilang mananampalataya. Kaya tandaan natin na ang pagtanggap, once na tinanggap natin ang ating Panginoon, yun ang ating first step ng buhay Christian. And yung kabuuan niyan, lalakaran po natin. Katulad ng sinasabi ko, hindi hayahay ang buhay Kristiyano. Hindi madaling makapasok sa makipot na pintuan. Kaya nga sinabi doon, makipot na pintuan. Bakit? Mahirap daanan. Mahirap lumusot. 'Di ba? Bakit? Marami kang dadaanan. But, with God's grace, kaya natin. Sabi mo sa kapatid mo, kaya mo yan. Kasi kasama mo ang ating Panginoon. Hayaan mo ang Diyos, ang siyang maghari sa iyong buhay. Sabi ko nga minsan doon sa in LG ko, may naging tanong ako, anong gusto mo? Nakalimutan ko na yung, anong gusto mo? Ikaw ang bahala sa sarili mo o ang Diyos ang bahala sa iyo? Prince, anong gusto mo? Ikaw ang bahala sa sarili mo o ang Diyos ang bahala sa iyo? Si Lord ang bahala sa iyo. Bakit? Kasi yung mga taong patuloy na tumatanggi sa Lord, ang gusto niya siya ang bahala sa sarili niya. Selected lang yung gusto niya sa Panginoon. Sarili pa rin niya yun. Pero, pag sinabi mo ang Diyos ang bahala sa iyo, you will surrender your life. Bakit? Hawak mo ba ang buhay natin? Hawak niyo ba ang buhay niyo? Hindi. Hindi natin alam kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Yung nga mga nawalan ngayon ng tahanan, hindi nga nila alam na, ni minsan nga, hindi nila sumagi sa isipan nila yan, yung mga taga Cebu na nilubog ang bahay. Ni minsan nga, I'm sure hindi nila naisip sa sarili nila na mangyayari yon. Bakit? Kasi only God knows. At kapag ang sinunod mo ang ating Panginoon, katulad ng sinabi ko, lahat naman tayo mamamatay pero may kabuluhan ng ating buhay. May worth ang life natin. At after that life, may another at yun ang greatest. The greatest na aanihin natin, na harvest natin, yung makakasama natin ng ating Panginoon. Last, pakiclick nga. Ayan. Sabi dito, the greatest way we can show love to another person is by sharing the gospel of Jesus Christ with them. Kung hindi pa natin yan naiintindihan, that is really the greatest love, again, magmuni-muni tayo sa sarili natin. Isipin natin ang halaga ng soul ng bawat isa. Paki-play nga yung video. May nakalagay na po akong time dyan kung nasaan yon. Kung anong part yun ng video.
2 and 3. I feared the opinions of others, worried about finances and expectations. But then I remembered a quote from Pastor Ricky Sarto: "A dream has to die for us to be fully ready for what the Lord had called us to do." Like Queen Esther, I asked myself, am I willing to give up comfort, luxury, and personal ambition for God's mission? That's when I fully surrendered my dreams and embraced God's greater dream: to be a full-time campus missionary. This wasn't just my desire. It was an answered prayer for my whole CCF Bay Area Parkal family. We've been praying for another worker and God made a way. But just last month, God revealed something even deeper in my heart. That while I was serving, leading, and reaching out, He still wanted to heal and restore what was broken inside me. He revealed to me that I still had unforgiveness toward my father. So by God's grace, I had a conversation with my father. I was able to forgive him from my heart and release all the pain. And what I thought was just going to be a moment of healing became an incredible bridge to share the gospel once again. Right there, after our conversation, my father accepted Jesus as his Lord and Savior. I was in tears, not of pain, but of joy. God doesn't just heal the broken, He restores what was lost. He's writing a new legacy for my family, and I know it's only the beginning. I believe in this movement because I am a product of it. Jesus transformed my life through Elevate. And now I am being sent back to the very campus where I was once lost and broken. For 7 years, we waited and believed God would open the doors, and He did. After 7 years of praying and persevering, last September 26, 2025, Elevate Titana is now a recognized student organization in my alma mater, Manila Titana Colleges. Not by our strength, but by His faithfulness and His power to answer prayers beyond what we can imagine. Reaching students is not just about events or activities, it's about eternity. When we reach out to students, we are not just touching individual lives, we are shaping families, communities, and even nations. My life is a testament to God's amazing power that when one student encounters Jesus, their whole family and future can change. When we reach the campus, we don't just reach one, we reach generations. Because student transformation transforms a nation. All glory belongs to God, who has done far more than I ever dreamed, saving me, calling me, and sending me. To this day, my prayer is that my life would magnify Christ, that others may see His faithfulness, love, mercy, and grace through my story. It says in Ephesians chapter 3, verse 20, "Now all glory to God, who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think." I am Angelica Habate, once shattered by sin, searching for love, and chasing worldly dreams, now redeemed, surrendered, and called by Jesus to bring His hope to the next generation for His eternal kingdom. All glory belongs to Him now and forever. Okay na, okay. Hello. Nakita natin yung joy sa heart ng napakabatang servant ng God. Nakita natin yung joy sa kanya ng pagbibigay niya ng kanyang buhay. Alam niyo, yun ang tunay na joy ng pagsunod sa ating Panginoon. Yun ang tunay na joy ng taong hindi naliligaw. Na ano man ang kanya nilalakaran, hindi sinabi ng Lord i-give up natin kung anong meron tayo. Kasi nga sabi natin, may kanya-kanya tayong calling. Just respond dun sa calling ng Lord sa atin. And gigising tayo ng umaga, masaya. Gigising tayo na alam natin na wala tayong pagsisisihan. Kasi sinasamahan tayo ng Lord at ginagawa ng Diyos na makabuluhan ng ating buhay.
Amen po ba? And remember, kung paano, alam nyo, yung isang taong mawin mo, kung ikaw makawin ng isa, o sige sabihin natin isa lang yan, yung taong isang nawin mo, makawin yan ng barangay. Hindi mo masasabi na yung taong winin mo, hindi ka man nakawin ng ganong karami, pero yung naakay mo, nakaakay ng marami, naging instrumento tayo sa marami. Kaya mga kapatid, tayo bilang anak ng Diyos, huwag lagi natin pulaan ng gobyerno na bakit ganito. Nandito tayo, inilagay tayo ng Diyos dito para tayo ang magpalawak ng kanyang gawa. Amen? Kung wala tayong Kristiyano, kung hindi tayo tatayo, kung lagi tayong magtuturo sa iba, ikaw yun, ikaw yun, ikaw yun, hindi ako yun, ano yung future? Mananatili at mananatili ang ating government na ganito. Katulad niya, sabi niya, kapag tayo nag-change, our nation will change. Hindi lang tayo taga-react, hindi lang tayo ano yung tawag doon, taga-reklamo. Hindi lang tayo taga-puna, bagkos, yung maliliit na bagay na ginagawa natin, gawin natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. At yun ang tunay na fulfillment ng life. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Nandiyan po ba si Pastor Benji? Wala. Taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Kausapin natin siya. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ano yung purpose ng life ko? Bilang isa nakakilala sa iyo, Panginoon, paano mo ako nais gamitin? Yung mga mahal ko sa buhay, paano mo nais na akayin ko? Paano mo po ako nais na maging bahagi ng aming mga gawain sa church? Paano ko higit na makikita sa sarili ko yung value ng bawat soul? Soul ko, soul ng mga kapamilya, ng mga kaibigan, yung value niyan. At kung paano tayo nais na gamitin ng Lord sa buhay ng bawat isa sa kanila. Lord, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Nakikita mo yung mga anak mo dito sa iyong harapan. Nakikita mo yung kanilang mga puso. Kung nahihirapan man silang katagpuin ang kanilang mga sarili sa iyo, Panginoon, patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa amin. Kung paano mo kami nais gamitin, lalong-lalo na mga mahal namin sa buhay. Kung paano mo kami nais gamitin sa aming bansang Pilipinas. Paano mo kami nais gamitin dito sa Baseco. Paano mo kami nais gamitin sa aming mga workplace, sa aming mga paaralan. Lord, huwag mong hayaan na mawala ng kabuluhan ng buhay namin. Huwag mong hayaan na panatilihin ang kaaway sa aming isipan na okay lang yung ginagawa mo. Tama lang yan, that's enough. Hindi po, Panginoon, huwag mo kaming hayaang madaya sa ganon. Bagkas, Lord, pakita mo sa amin, ipaunawa mo sa amin, na sa bawat araw ng buhay namin, dapat kaming gumagalaw na kasama ka. Dapat kaming sumusunod sa iyo. Dapat kaming maging masaya sa ginagawa namin. Dapat ma-fulfill namin ang purpose ng life namin, O Diyos. Huwag kaming maging makasarili. Ma-overcome talaga namin ang aming mga sarili, Panginoon. Na siyang nagiging dahilan, bakit hindi kami makahayo? Marami kaming iniisip para sa aming sarili. Lord, tulungan mo na taglayin namin ang identity ng aming Panginoong Jesus. To love others, to share whatever we have. At huwag mapapagod. Laging gawin ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, hindi lang pansamantala. Habang kami binibigyan mo ng buhay sa mundong ito, maging ganyan ang aming lifestyle. Nakakaintindi na yung mga salita, inuunawa ang yung mga salita, isinasabuhay ang yung mga salita. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Continue to bless the life of each one of us, God. Lahat ng mga kapatiran namin na nandito, kahit mga bata pa yung mga yan, Lord. Lord, alam namin, darating ang time, gagamitin mo sila, Panginoon. At hindi kami hihinto na manalangin para sa buhay ng bawat isa. Hindi kami hihinto na manalangin na kami ay magiging bahagi, Panginoon, ng pagbabago ng aming bansa, ng buong mundo, dakilang Ama. At Lord, sa hapong ito, ano man ang nandito man kami sa ganitong kalagayan, Panginoon, ng aming bansa, kami ay sama-sama ring dumadalangin sa iyo, Panginoon. Akapin mo yung bansa namin. Samahan mo kami, Panginoon. Katatapos lang ng isang bagyo, hindi pa nakaka-recover yung aming mga kababayan.
Lord, andito na naman kami, but your grace hindi natatapos, Panginoon. Yan ang patuloy naming pangahawakan. Magsasama-sama kaming dumalangin sa iyo. Magkasama-sama kaming mananampalataya. Nothing is impossible to you, our Lord God. Na ikaw ang magpoprotekta sa amin, buhay, ari-arian, mga kababayan namin, Panginoon, sa iba't ibang lugar na maaari ngayon dumaranas na, Panginoon, ng bagsik ng bagyo. Pero Lord, patuloy kaming aasa, patuloy kaming dadalangin, patuloy kaming mananampalataya. At higit sa lahat, ipinaglalaban man namin ang buhay namin sa mundong ito, Lord, higit sa lahat, ipaglaban namin ang aming buhay, yung para sa eternal, Lord. Ama, maraming salamat. Lord, salamat sa pag-ibig. Salamat at hindi ka nagsasawa na makinig sa amin, hindi ka nagsasawang magpatawad. Salamat, Panginoon, na yung mga puso na uhaw para, Panginoon, sumunod sa iyo, finifill mo, Lord, ang mga heart namin, O God. Maraming salamat. And bawat isa, Panginoon, sa paghayo, pagkatapos ng gawain ito, ano man ang mga gagawin, Lord, ilagay mo under your double protection and covering. Kasi ang buhay namin ay nasa iyong mga kamay. Paglabas namin, hindi namin alam ang lahat. But Lord, in your hand, patuloy naming ipinagkakatiwala ang lahat. Payapa kaming hahayo, payapa kaming pupunta sa mga pupuntahan namin at gagawin ang mga itinalaga mong gawain namin. Dahil Lord, alam namin, ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong dakilang kapangyarihan, ang taglay-taglay namin. Salamat po, Ama, salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang kapuri't kaluwalhatian. Lahat ng ito'y aming idinadalangin at inaangkin ng katugunan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po, mga kapatid.